let the ancient word impart. Hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah tayo manalangin. Ancient words, Lord, your words is living, Panginoon. Napakaraming salita sa ibabaw ng lupa, napakaraming pangako na iba-ibang mga kilalang tao sa ibabaw ng lupa. Ngunit ang salita ng Diyos ay buhay magpakailanman. It is true, Lord. That's why we ask, Panginoon, sa iyo, impart your words in us, in our hearts, Panginoon, sa aming puso at aming isipan. Baguhin at binabago mo kami ng iyong salita. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Kami ay naririto with one purpose, to seek first your kingdom, to seek first your words, your righteousness, to seek first our God in heaven, Jesus Christ. Siya kanaan ng mga bagay na kailangan namin sa ibabaw ng lupa, Panginoon. Ang mga bagay na yan ay sekundaryo na lamang. But Lord, we have come in this place, Panginoon, upang magtipon sa iyong salita. Amin dala, Panginoon, aming mga puso, aming mga sisidlan ay punuin ng iyong mga salita. Ancient words, Lord, living words, impart your words sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ikaw ay aming pinupuri at pinuri. Ikaw ay aming sinasamba at sasambahin ng mabuhay na binago ng iyong dugo, binago ng iyong mga salita. So lamang lahat ng ito, maluwalhati ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Ating palakpakan ng Panginoong Kristo Jesus. Can we shout praise the Lord? Can we shout hallelujah? Hallelujah, hallelujah. I pray na tayo ay merong isang desisyon sa gabing ito, mga kapatid. Nasambahin ang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus at purihin ang kanyang mga salita at pagpalain sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Amen. To God be the glory. Bago tayo makaupo, nice kung basahin natin ating teksto, mga kapatid, sa gabing ito sa aklat ng Old Testament. Nice kung basahin natin ang aklat ni Nehemiah, chapter 8. Basahin ko ang verse 2. Ezra the priest brought the law before the assembly of men, women, all who could listen with understanding on the first day of the 7th month. He read from it before the square which was in front of the water gate from early morning until midday, in the presence of men, women, and those who could understand. And all the people were attentive to the book of the law. Can we say amen to the word of God? Tayo makaupo, mga kapatid, sa gabing ito. At ang ating binasa sa akin personally ay aaminin ko, madalang akong mabuksan ang mga bahaging ito ng Old Testament si Nehemiah, ngunit nung ito ay ilagay sa akin ng Panginoon sa aking puso, ay napaka gandang buhay ang buhay ng lingkod na si Nehemiah. At sa ating binasa ay mababasa natin ang ilang mga characters at ilang events, ilang mga senaryo. At it's truly a blessing, mga kapatid, na ang mga ancient words ng Panginoong Yesus na libo-libong taon nang naisulat, napakarami ng mga taong nagbasa, pero buhay ang salita ng Diyos. Can we say amen sa salita ng Panginoon? Dahil ang walang ibang bagay na magdadala sa atin sa karunungan ng pagkakakilala sa Panginoon, sa kabanalan ng Diyos, sa kasalanan ng tao at sa anumang mga propesya at mga bagay na magaganap sa mga panahon na dadating liban sa salita ng Diyos, mga kapatid. The ancient words of God truly nakaka-bless ang salita ng Panginoon at ang mga awit na inawit natin kanina. Ang mga salita ng Diyos ay buhay. At yan ay dadaanan natin sa gabing ito at gabayan tayo ng Espiritu ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Sa aklat ng Nehemiah, I found out na ang aklat ng Nehemiah at ang previous book nito na ang Book of Ezra ito ay magkasama. Ito ay magkasama na sa old age. Basically, ang basa dito ay Ezra, Nehemiah. Pero sa ating Bible, ito ay magkahiwalay, kaya
separate nating babasahin ang mga books na ito. At sa aklat ng Nehemiah, mga kapatid, mababasa natin sa chapter 1 ay si Nehemiah ay cupbearer siya ng hari. Ng hari ng Persia na si Artaxerxes. At fast forward sa ating binasa sa chapter 8, ay malalaman natin, makikita natin na itong cupbearer na ito ay binigyan siya ng permiso, pinayagan siya na siya ay bumalik sa Jerusalem para gampanin ng isang bagay. Para itayo ang pader ng Jerusalem. Para itayo ang pader, the walls of Jerusalem. Dahil sa mga unang aklat ng Nehemiah chapter 1, mababasa natin na nakarating ang balita kay Nehemiah na ang kanyang ninunuan, ang lugar ng kanyang ninunuan ay wasak. At ang sabi pa sa verse 3, ito ay sunog. At kumbaga wala nang pag-asa, kaya nalungkot siya, nakita ng hari, bakit ka malungkot? At sabi ni Nehemiah, paano hindi ako malulungkot? Ang aking probinsya ay sira. Papayagan mo ba ako na pwede ba akong umuwi? Kaya sabi ng hari, sige. At binigyan siya ng permiso, binigyan siya ng kayamanan, at ang mga, hindi lamang si Nehemiah, kundi may kasama pang mga Israel din, dahil Hudyo si Nehemiah. At sa binasa natin, mga kapatid, dito sa chapter 8, nice kung basahin natin ang chapter 7, verse 73. Atras lang tayo ng isang verse. Ang sabi dito, now the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, so meron ng mga singers noon. Some of the people, the temple servants, all Israel lived in their cities, and when the 7th month came, the sons of Israel were in the cities. Kung di ako nakakamali, in 52 days, mababasa natin sa Nehemiah chapter 6, in 52 days, natapos ang paggawa ng pader ng Jerusalem. Pero si Nehemiah ay hindi lamang tinawag ng Diyos sa chapter 1 upang i-build at i-rebuild ang pader ng Jerusalem para hindi na sugurin ng kaaway, kundi meron pa siyang isang tungkulin, mga kapatid. Kundi ibalik ang spiritual condition na maging mainit muli ang bayan ng Israel. Dahil ang mga Israelites ng panahon na yan, sila ay down na down. Sila ay down na down. Hindi sila ubos, meron pa rin natitira, ngunit sila ay bagsak ang kanilang spiritual condition. And I pray sa gabing ito, mga kapatid, walang bagsak ang spiritual condition sa gabing ito. Amen? Kung tayo man ay bagsak, naririto ang salita ng Panginoon, humingi tayo ng kalakasan sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, wala na tayong ibang hugutan ng lakas ng ating kaluluwa, ng ating spirito, kundi sa salita ng Panginoon. It's true. Kumbaga, wala ka na ibang mapupuntahan para bumili ng gamot, kundi sa mga pharmacies. Pero sa atin, wala ka nang ibang makukuha ng lakas ng iyong kaluluwa, ng buhay, parang ikaw ay magkaroon ng lakas at panibagong ninga sa paglilingkod, kundi sa salita ng Diyos. At kung babasahin natin muli, nais kong basahin at bigyan natin ng diin ng mga talatang ito mamaya. Basahin ko sa verse 1, chapter 8. All the people gathered as one man at the square which was in front of the water gate. They asked Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses. Alam niyo ba, mga kapatid, na napaka-dalang mangyari ang bagay na yan? Alam natin na totoo ito, ang mga anak ng Diyos, o sa teksto natin binasa, sila ay bayan ng Diyos. At ang sabi sa verse 1, sila ay nagkatipon, at mababasa pa natin sa previous verse, estimation ng mga tao diyan, ang mga Hudyo, ang bilang nila ay nasa 40,000 to 60,000 ng mga tao. So tayo, ilan lang tayo dito? Pero sa ganung bilang nila, nagkaisa sila. Nagkaisa sila. Nagkaisa para saan? Nagkatipon sila as one man, as one mind, sa isang lugar, para sa isang tao. At sino yung tao na yun? Ang sabi ng verse 1, they asked for Ezra the scribe, or
Ezra, the teacher. At mababasa natin sa previous book na ito, which is Ezra, the book of Ezra. Si Ezra ay meron ding same scenario na siya rin ay pinayagan ng king din ng Persia, which is the same king na nagbigay ng permiso kay Nehemiah, na si Ezra ay pinayagan ding bumalik sa Jerusalem. Ngayon, ang tungkulin ni Ezra, 14 years before ang senaryo na ito, dito siya unang beses binanggit sa aklat ng Nehemiah. 14 years before ang senaryo na ito, si Ezra, kung babasahin natin sa Ezra chapter 7, verse 10, ang sabi, for Ezra had set his heart to study the law of the Lord. Set his heart to study the law of the Lord. Ang mga ngaral ng salita ng Diyos ay ang puso nila ay dapat nilalagay sa salita ng Diyos. At hindi lamang ang nasabi dito, and to practice it, and to teach His statutes and ordinances in Israel. At kung babalik tayo sa ating text, mga kapatid, kagaya na sabi ko kanina, napakadalang niyon na ang congregation ay mag-demand sa preacher, ibigay mo sa amin yung salita. Ibigay nyo sa amin yung salita. Lalo sa ating panahon na napakaraming pagpa-fabricate ng mga paraan upang ang mga tao ay maengganyo. Kaya ang mga tao ay pupunta na nga sa gawain para maengganyo. Pero ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, na isang bagay lamang ang gusto ng isang anak ng Diyos, ibigay mo sa akin ang salita. Mga kapatid, ganyan mga ating nais sa gabing ito, mga kapatid. Ang sabi ng 60,000 na ito, nagkatipon-tipon sila in one accord, in one mind, they have gathered as one man. Ang sabi nila, bring the book of the law of Moses. Baka sabi ng Israel, kung tuturuan mo kami sa salita ng Diyos. Turuan mo kami sa salita ng Diyos. At wala nang iba pang the best na lapitan para turuan sila ng salita ng Diyos, kundi dun sa may lalaki na nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo, maraming hinahanap ang mga tao ngayon, pero siguraduhin natin ang hinahanap natin ay totoo at tunay. At nasa tama. Napakaraming lumilitaw at hinahanap ang mga tao ngayon na napakagaling magsalita even sa panahon ni Paul. Na to the point na parang nagiging competition ang pangangaral na sila ay mga aral. Sabi ni Pablo at si Paul ay minamaliit dahil wala siyang experience sa pangangaral. And even sa ating panahon, napakaraming pagtitipon, proclaiming Christians. Kagaya ng sabi ng ating kapatid na Karaan, they are professing Christians, but not possessing the faith. Pero ang bayan ng Israel, mga kapatid, sa oras na ito, matapos nilang itayo ang pader ng Israel, sila ay gusto makinig ng salita ng Diyos. Pagod na sila. At hindi lang yun, kung mababasa natin ang previous chapters ng Nehemiah, habang sila ay nagbibuild ng wall, meron silang armas. Bakit? Kasi sinusugod sila habang nagtatrabaho sila. So kumbaga may hawak silang martilyo sa isa, may hawak silang espada sa isa. At walang tahimik na gabi sa panahon na tinatayo nila ang pader ng Jerusalem, na kinailangan nila mayroong kasamang sundalo habang sila ay nagtatrabaho. Can you imagine that? Pero matapos silang itayo yung walls ng Jerusalem, ang gusto nila ay makinig ng salita ng Diyos. Maraming pagod sa atin, mga kapatid. Amen? Sinong pagod sa gabing ito? Ako pagod na, lalo pag may baby. Ay ba'y walang maayos sa tulog. Mas maayos pa ang tulog ko compare kay Sister Abby. Pero ganun pa man na tayo ay napapagod sa ibabaw ng lupa, nawa natin na makinig sa salita ng Diyos. Amen. Marami o onte, 60,000, 40,000 o 10 bilang, 5 bilang, at naalala ko na ako ay youth leader, to the point na kahit 4 na lamang or 6 kami, tuloy ang gawain.
Hindi pwede ma-discourage ang preacher. Ano ba yan? Nag-prepare ako, nagpuyat ako. Dalawa lang yung dumating. Ay, skip na lang yung gawain. Hindi ganun. Pero ang anak ng Diyos ay nagnanais, bigay mo sa amin ang salita ng Diyos. Give us the Bible. Give us the Word of God. Imagine 60,000, 40,000. Ang mababasa natin sa chapter 7, ang mga bilang nila, napakaraming bilang. And according sa mga scholars, umabot pa around 100,000 pa sabi. So can you imagine, yung bilang natin dito mga kapatid, wala pa tayong 1%. So I pray, sa bilang natin, talagang nagkakaisa tayo sa salita ng Diyos. Amen. Sabi nila, they have asked Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses. Basically, ito ang Torah, which the Lord has given to Israel. Sa ating binasa kanina, si Ezra ay 14 years ng handa para sa okasyon na ito. 14 years. O sa ibang pag-aaral ay 13 years. Handa siya para sa okasyon na ito. Ngayon, hindi mo kailangan ng ganong katagal para ikaw ay, Pastor, di mo na ako mapapagamit pag 14 years na akong nasa church. Tsaka na ako magpapagamit. Long before pa si Ezra ay i-devote ang kanyang buhay, siya ay nasa gawa, nasa piling na siya ng Panginoon, siya ay Hudyo na. Siya ay nasa bayan na ng Diyos. Pero siya ay meron tungkulin para sa okasyon na ito, para dalhin ang salita ng Diyos sa bayan ng Israel. Mga kapatid, ang pag-aaral sa aklat ng chapter 8 ng Nehemiah is napakalaking biyaya para sa mga anak ng Diyos na kagaya natin, na nakikinig ng salita ng Diyos. The ancient words ng salita ng Diyos para sa ating buhay at sa ating panahon ay umabot. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi nila, can you imagine? Wala silang ibang hinihingi. Ang hinihingi nila ay yung salita ng Diyos. I pray na tayo ay nagtitipon sa isang lugar at tayo pumarito para sa salita ng Diyos. We are gathered in one purpose. It's for the Word of God. Kung si pastor man or ang elder man ang tumayo o kung sino man mga bagong mga ngaral ang tumayo sa harapan, kung binabasa ang salita ng Diyos, so be it! Kaysa naman pumunta dito ang sikat-sikat na mga artista, ay kung ano-ano naman ang mga salita. So many churches nagwe-welcome ng mga artista dahil for some reason, mag-a-attract yun ng mas maraming tao. Pero ang mga anak ng Diyos, isang bagay lamang ang laging dinidemand. The Word of God. At sa chapter 8, ay yan ang aking nais bigyan ng din at aking itong hinati sa tatlong sections or tatlong divisions. And that's the number 1, the demand. The demand. Nang ang bayan ng Israel ay nagdemand ng salita ng Diyos. At bago ako makalimutan, ang ating pamagat sa gabing ito ay nais kong pamagatan ito na under the sword of the word of the Lord. Under the sword of the word of the Lord. Buti hindi ko nakalimutan. Praise God. Now, sa ating binasa, this is the first section, the first division is the demand of Israel. Ang sabi nila, give us the word of God. Or give us the book of the law of Moses, which the Lord had given to Israel. Now, this is the second section, the second division. The exposition. The exposition. At sa ating binasa sa pinakauna, nais kong basahin ng verse 2 muli. Then Ezra the priest brought the law before the assembly of men, women, and all who could listen with understanding on the first day of the second month.
At ang first day of the second month na ito, kung inyong inanote na lamang sa inyong mga Bible, at nais ko mag-save ng time upang hindi na ito basahin. Sa Leviticus chapter 23, Numbers chapter 23, and Deuteronomy chapter 31, ipapaliwanag dyan kung ano ba yung seventh month. And the first day of the seventh month, sa tekstong ito, is mababasa natin sa mga talata sa baba na ito, ang araw na ito ay banal. Ang unang araw ay banal. At ang first day of the seventh month ay naganap na ito actually this year. At ito ay nagaganap hanggang ngayon na tinatawag na Yom Kippur. O yung isa, ang tawag ay Rosh Hashanah. Ang Jewish New Year or ang Yom Kippur, which is the Day of Atonement. At ito ay tatak na sa history nung Yom Kippur or Day of Atonement, sumugod ang Hamas. Yun ang araw na sumugod ang Hamas. Nung sila ay nagsa-celebrate, sila ay nagdadaos, at sa ating binasa, yan ang sineselebrate ng mga Israel. Sunod-sunod na araw at ang unang araw, ang kanilang pagdadaos ng pagtitipon ay sa harapan ng gate na kanilang tinayo, sa harapan ng isang tao na si Ezra, para makinig ng isang bagay ang salita ng Diyos. At ang sabi dito, sa verse 2, ang mga lalaki at mga babae at lahat na kayang makinig na mayroong pang-unawa sa unang araw ng 7 buwan. Sa unang araw ng 7 buwan. Let's read verse 3. Praise God. Ang sabi ni Nehemiah, he read from it before the square o yung gathering nila, which was in front of the water gate from early morning until midday. Can you imagine? 6 o'clock, around 6 o'clock. At hanggang kalagitnaan ng araw, 12 o'clock, 6 hours. 6 hours, ang sabi dito, he read from it. At yung ang read dito, ang pagbabasa dito mga kapatid, ay hindi yung nagbabasa lamang si Ezra ng salita ng Diyos ay para bang dictionary na binabasa. Dahil ang kahulugan ng he read it dito ay yung pagdeklara, yung pagproklama ng katotohanan ng salita ng Diyos, pinapangaral. Habang siya ay nagbabasa, ito ay merong ningas, merong init sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil sa baba pa, mababasa natin yung effect ng pangangaral ni Ezra. Ninanais siya ba mga kapatid yung ganitong klase ng pagbabasa ng salita ng Diyos? Naway hindi tayo makontento na and all the people gathered as one man. Na parang walang buhay. Kagaya na sabi natin kapatid, ang salita ng Diyos ay may buhay. Nagbibigay ng buhay ang salita ng Diyos. Diniklara at pinoklama ni Ezra ang salita ng Diyos sa harapan ng mga tao mula umaga hanggang katanghalian. Sa presensya ng mga lalaki at mga babae. At ang sabi pa sa kalahating dulo ng verse 3, all the people were attentive to the book of the law. Ang mga tao ay nakikinig sa salita ng Diyos. Alam niyo yung attentive, yung nakikinig ka na merong intensyon makinig. Yung wala ka lang naririnig, kundi nakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo, ako nung high school, lagi ang pinapatawag sa PT siyang magulang ko. Bakit? Kasi nakatingin ako sa teacher ko, pero hindi ako nakikinig. Kaya ayun, bagsak ang grades. But when we listen with attentive listening, alam nung nagsasalita na ikaw ay nakikinig. Kasi attentive ka eh. At mababasa pa natin sa baba dito, habang si Ezra ay nangangaral at ang mga Levites ay nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, ang mga tao ay mayroong sinasabi, Amen! Amen! Ang kanilang sagot, they are attentive sa salita ng Diyos. Nagbibigay sila ng atensyon. Meron silang intensyon makinig sa salita ng Diyos. Meron ba tayong intensyon na makinig sa salita ng Diyos, mga kapatid? Alam nyo, hindi ang mga ngaral ang mahalaga dito kundi yung pinapangaral ang mahalaga.
Kaya naway hindi tayo magbigay ng halaga pag mas kilala o mas matagal na ang nasa harapan, kundi kung ang binabasa ay salita ng Diyos, yun ay mahalaga. Ang sabi ng bayan ng Israel, ibigay mo sa amin ang salita. Give us the Bible, give us the Word, give us the Torah. Sa ating panahon, give us the Bible. Minsan na rin ako nakarinig ng mga pangaral, ang introduction ay napakatagal. Ikikwento muna ang mga pinagdaan sa bakasyon, ang mga anumang mga bagay na walang kinalaman sa salita ng Diyos. And after 30 minutes, meron 10 minutes para sa pagbabasa. At 2 hours para sa praise and worship. Mga kapatid, kung ganyan ang nais ng isang nagpapakilalang Kristiyano, well, hindi nga tayo Kristiyano. Pero kung tayo pumaparito para sa salita ng Diyos, ikaw nga ay Kristiyano. Bakit ikaw nga ay nauuhaw sa salita kagaya ng bayan ng Israel? Ibigay mo sa amin ang salita. Dahil ang salita ay buhay at nagbibigay buhay. Can you imagine? 6 a.m. hanggang 12 o'clock. Sa atin nga Wednesday service, 7 to 9. Marami pang wala. And every Sunday service, 9 to 12. Marami ring wala. Pero okay nagagalak, ang mga anak ng Diyos na nauuhaw sa salita ng Diyos, hindi mawawala. Amen? Hindi mawawala. Bakit? Kasi yun yung pinunta mo Kung ang ipupunta natin ay tao, mawawala tayo. Pero ang ipinunta natin ay salita ng Diyos, hindi ka mawawala. From early morning until midday, they were attentive to the book of the law. 6 hours silang, amen. 6 hours silang, praise God. 6 hours silang patuloy na nakikinig. Sila ay naghihintay. Ano pa ba ang mga bagay na nais ibigay at ituro ng Diyos sa amin? Wasak kami, pagod kami, gusto naming makinig ng salita ng Diyos. Kakatayo lang ng walls, ayaw namin magbakasyon. Ayaw namin pumunta sa mga malalayong lugar kung saan pwede kami mag-relax at may post sa Facebook. Pagod ako sa trabaho, kailangan ko ng salita ng Diyos. Saka na yung kama. Bigyan mo ako ng monoblock, makikinig ako ng salita ng Diyos. Yung kama, tsaka na yan. Give us the Word of God. Verse 4. Ezra the scribe stood at a wooden pulpit or podium which they had made for the purpose. Alam niyo, napakalaga na mayroong ganito. Pulpito. Dahil ito ay simbolo at pagpapakita natin ng pagbigay importansya sa salita at pagpangangaral ng salita ng Diyos. At naway ang pulpit ay hindi lang basta na lang. Kundi ito ay pinaganda at inayos. Bakit? Ang bayan ng Israel, yan ang ginawa nila. Ang sabi dito, si Ezra ay tumayo. Siyempre, hindi siya tumungtong dito. Parang ganito yan. Tumabi siya sa may wooden, sa may kahoy na gawa na pulpitong yan at podium na yan. Para saan yun? Extra lang ba yun? Hindi ba yun? Kumbaga, lang ba yun? Nakuha lang ba yun sa tabi-tabi? Hindi. Ginawa talaga yun para sa pangangaral ng salita. Dahil alam nila ang pangangaral ng salita ng Diyos ay dapat binibigyan ng galang. And I was glad nung nakaraan, ang ating kapatid, Brother Vince, ay nagbigay ng panahon upang tulungan ng mga kabataan na linisin ang bahay, sambahan ng Diyos. Bakit? Hindi naman tao yung pinupunta natin dito. Diyos ang pinupunta natin, mga kapatid. Kaya kung marumi, linisin. Kung magulo, ayusin. Yung bagay na parang wala lang, pero sa mga anak ng Diyos, itong pulpito, mahalaga. Alam niyo ba yun? Kahit tayo ay hindi permanente sa dakong ito, may pulpito pa rin. Bakit? Kasi salita ng Diyos pa rin ang babasahin at ipapangaral.
Sabi dito sa kalagitnaan ng verse 4, beside him stood, itong mga tao na ito, hindi ko nababasahin, pero ang bilang nila ay merong 6 na tao sa kanyang kanan, 7 tao sa kanyang kaliwa. Pagpapakita yun na ang mga tao na ito ay hindi lamang sila mga tao, sila ay mga spiritual leaders, mga elders sila. At pagpapakita yun na sila ay sumasang-ayon kay Ezra. Ezra the scribe. Naalala ko nung tayo ay nasa gawain pa natin sa Marville, sa Cubao, ang pulpito ay nasa harapan at merong upuan sa likuran. Para ano? Ang mga manggagawa ay naririyan. And I pray ang mga manggagawa natin ay nakikita nasa harapan. Kagaya ng nangyayari sa oras na ito kay Ezra, nang kasama niya ang 13 na mga manggagawa at mga leaders. Ganyan makapangyarihan ang salita ng Diyos. It's enough para ang mga tao na ito, ang mga spiritual leaders na ito, ay sumang-ayon kay Ezra. Sasabihin nila, Ezra, totoo yan. Kaya na sila ay nasa tabi ni Ezra. Wala sila dun sa likuran. Can you imagine mga leaders, spiritual leaders, church elders, nasa dulo. At o baka nandyan, nasa tabi ng upuan para madaling lumabas at hindi nakikita masyado at pwedeng matulog, pwedeng mag-Facebook, pwedeng pwedeng anumang mga bagay labas sa salita ng Diyos at pakikinig ng salita ng Diyos. Pero ang mga spiritual na mga tao na ito, nasa unahan. Dahil hindi lamang sila umaagree sa salita, umaagree sila sa gawa. In verse 5, Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people. And when he opened it, all the people stood up. Ang mga tao, hindi na sila sinabihan na tumayo kayo. Kundi nakita nila na si Ezra ay tumayo at binuksan ang aklat, binuksan ang salita at magbabasa ng salita. Ang mga tao ay nagbigay ng galang sa pamamagitan ng pagtayo. Bakit? Dahil alam nila na ang salita ng Diyos ay babasahin at ituturo sa kanila. Kaya sila ay tumayo. Ito'y pagpapakita ng galang, ng respeto sa pagbabasa ng salita ng Diyos. In verse 6, ang pakalagan nito mga kapatid, Ezra blessed the Lord, the great God. Ezra blessed the Lord, the great God. Pinuri niya at sinamba niya ang Diyos. At alam niyo, yan din ang panalangin ni Nehemiah sa chapter 1. Nung siya ay nagkaroon ng lungkot sa kanyang puso at gusto niyang bumalik sa Jerusalem. Dahil alam niya na nasira na ang aking bayan. Kawawa naman, ano na nangyayari doon? At nung siya ay manalangin, napakagandang panalangin ng lingkod na Nehemiah. Sa chapter 1, verse 5, ang sabi ni Nehemiah, I pray, O Lord God of heaven, the great and awesome God. Ganyan ang pananalangin. Isipin niyo may problema siya. Ang bayan ko, sira na. Pero siya ay nalangin, hindi siya, Panginoon, tulungan mo ko, bakit nangyari ito? Hindi, ang kanyang panalangin, Panginoon, dakila ka at kamangha-mangha ka. Mga kapatid, sambahin muna natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Yan ang ginawa ni Ezra. Ang kanyang sabihin, I bless the Lord, the great God. I don't know, the more na pinupuri at sinasamba niya ang Diyos, ano ang sagot ng mga tao? Verse 6, the people answered, Amen. Amen! While lifting up their hands, sila ay nagtataas ang kamay. You know, first time ko nababasa na ito na meron na palang ganito, na habang may nangaral, may sumasagot, Amen, Amen. Kala ko sa panahon lang natin yan. Hallelujah, habang may nagsasalita at binabasa ang salita ng Diyos, tayo sinasabihan, Amen mga kapatid, Amen mga kapatid. Pero kayo imagine sa panahon na ang walls ng Jerusalem ay nasira at tinayo.
At ngayon sila ay nakikinig ng salita ng Diyos. Sila ay tumatanggap ng salita ng Diyos. Sila ay sumasang-ayon. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yan ang uhaw na kaluluwa sa salita ng Diyos. At hindi lamang sila nagsasalita ng amen, nakataas ang kanilang mga kamay, mga kapatid. Is an expression na hindi sila sa tao nakatingin. Kasi kung sa tao sila nakatingin, dapat ganyan. O Ezra, they're lifting their hands up. Amen. Amen. Nasabihin ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. I can imagine ang bayan ng Israel ay nakataas, Panginoon, pakainin mo kami. Mga kapatid, ganyan nawa ang ating puso tuwing ang salita ng Diyos ay binabasa. Amen. Amen. Naway, hindi tayo nakayuko at patulog-tulog. Hindi lang patulog-tulog, wala pa sa gawain. Can you imagine, 60,000, they have agreed to gather in one place to hear one message from one man about one God. At habang si Ezra, sinasambat at ine-exalt niya, tinataas niya ang Diyos, ang mga tao ay nagpupuri, Amen, Amen. At basahin natin sa baba ng verse 6, and they bowed low and worshiped the Lord. Nagpakumbaba sila. Hindi lamang sila nagpakumbaba, literal, binaba nila ang kanilang mukha. Habang sila ay sumisigaw, Amen, Amen. They worship the Lord with their faces to the ground. Alam niyo kung bakit? Now, this is the point na akin nais bigyan din sa gabing ito. Kung baba tayo sa verse 8. They're worshiping while Ezra is declaring and reading the Word of God or the Torah. Sumasamba sila, Amen, Amen. Papakumbaba sila, Amen, Amen. Verse 8, they read from the book, from the law of God. Sa NASB, translating ang ginamit dito. Translating to give the sense. Pero hindi, ang translation or original na salita ng ginamit dito is yung bigyang linaw. To make distinction, to make clear, yung pinapaliwanag, hindi lang ini-interpret na tinatranslate from Tagalog to English. Hindi, pinapaliwanag. Habang si Ezra ay nangangaral, mga kapatid, ang mga priest, mga Levites, ay pinapaliwanag ang salita ng Diyos. Kasi hindi sapat yung pinapangaral lang eh. Kailangan pinapaunawa. Hindi tayo pwedeng sumigaw ng God is good all the time. To God be the glory. Anong meaning noon? Kailangan maunawaan natin bakit God is good. Kailangan maunawaan natin kung ang sinabi ni Ezra na blessed be the Lord, great God. Bakit? Yan ang trabaho ng mga scribes, ng mga Levites. Ang sabi dito, they read from the book, from the law of God, to make clear, to give the sense so that they understood the reading. Naintindihan ba natin ang salita ng Diyos, mga kapatid? Naintindihan at naunawaan ba natin ang salita ng Panginoon na pinangaral sa atin ng providence ng Panginoon, ang hindi lamang provision sa pang-araw-araw, kundi bago pa tayo lumitaw, ang providence ng Diyos ay nasa buhay mo na. Iningatan ng iyong magulang, iningatan ng iyong mga ninuno, hanggang ikaw ay lumitaw sa ibabaw ng lupa. Naintindihan ba natin ang salita ng Diyos, mga kapatid? Alam nyo, kaya kailangan ng workers eh. I agree with our pastor, hindi kailangan ng maraming isang leader.
Kahit isang song leader lang, walang problema. Pero pag isa lang ang worker, may problema. I encourage the brothers. Let us study the Word of God together. Dahil alam niyo, sa 60,000 na bilang, si Ezra isa lang, hindi na kaya yun. Isa lang siya eh. Buti na lang, may 13 na kasama siya. 6 na nasa kanan niya, 7 na nasa kaliwa niya. Upang tumulong para ipaunawa at ipaliwanag sa mga taong nakikinig ang binabasa ni Ezra. We need workers, brave men, musicians, kailangan din. Pero mas kailangan ng manggagawa na nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, I encourage sa mga talatang ito, meron din mga singers. Alam niyo ba, meron mga singers sa ating binasa. Hindi lamang mga Israelites at mga priests ang nanoroon. Meron din mga singers. Kaya alam niyo, mga song leader, mabigat din ang trabaho ng mga song leader. Dahil alam niyo, na-realize ko isang bagay, ako ay nag-song leader pa noon, mabigat din ang trabaho ng song leader in a sense na ang mga pinipiling awit natin ay lalabas sa salita, sa bibig ng mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo nagpaawit ng mga awit na mali at wala at labas sa salita ng Diyos, ipapaawit mo yun sa bibig ng mga anak ng Diyos. Kaya kahit ang mga singers sa oras na ito, nag-aaral. Nag-aaral. Ang mga musician, nag-aaral. Hindi kung paano maging musician, kundi nag-aaral ng salita ng Diyos. Nauna ba natin mga kapatid? Dahil baka isipin natin, ayoko maging worker. Gusto ko nalang maging musician, maging song leader kasi hindi masyado kailangan o hindi masyado inire-require ng pastor magsalita. Mga kapatid, hindi ganon. Even the song leaders, the singers, the musicians, they study the Word of God. Sa oras na ito, habang sila ay nakikinig, at habang nangangaral si Ezra, pinapaliwanag at pinapaunawa ng mga priests at ng mga scribes ang binabasa ni Ezra, that they may understood. Ang sabi sa verse 8, basahin natin verse 9. Then Nehemiah, who was the governor, so siya ay cupbearer, diba, sa Persian, the Persian king, kay King Artaxerxes, at pinadala siya sa Jerusalem, siya yung naging governor. At anong sabi dito? And Ezra the priest and scribe and the Levites who taught the Paul said to all the people, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. Bakit sinabi yun? Huwag kayong umiyak. Teka, akala ko ba nagagalak sila? Gusto nila salita ng Diyos, mga kapatid. Pero pag ginugusto natin ang salita ng Diyos, humanda tayong tanggapin ang salita ng Diyos. Hindi lamang natin ninanasa ang pakikinig at pagtanggap ng salita ng Diyos, maging handa tayo sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng, Panginoon, lagyan mo aking sisidlan. Ang sisidlan mo naman, may laman na. Pag tayo ay nagdidemand, Panginoon, lagyan mo aking sisidlan, siguraduhin mo ang iyong sisidlan ay walang laman. Handang magpalagay sa salita ng Diyos. Bakit ano nangyari sa bayan ng Israel? Sila nagdemand, give us the word, give us the Torah, give us the Bible. At nung ipangaral at ituro ang salita ng Diyos, sila ay umiyak, nalugmo. Kumbaga sila ay nakangiti, ano kayang sasabihin sa atin? Ano kayang na magkakaroon ako ng magandang buhay? Ganon kaya ang mensahe na aking mapapakinggan tuwing ako ay pupunta sa gawain ng Panginoon. Pero nung maunawaan nila ang salita ng Diyos, sila ay sinabihan, ang araw na ito ay banal. Huwag kayong umiyak. For all the people, sa dulo ng verse 9, for all the people were weeping when they heard the words of the law. Bakit? Dahil nyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang law, ang utos ng Diyos,
nung ipinaunawa sa kanila at naunawaan nila, nakita nila na sila ay makasalanan. Nakita nila na ang daming nilang pagkukulang. Yung ini-expect, bagat naway pag tayo nag-e-expect, pag lagi tayong tinatanong, may ina-expect pa ba tayo? May ina-expect pa ba tayo? Sila, kung baga baka nag-e-expect sila ng maganda o ng encouraging, motivating word of God. Pero yung naunawaan nila, nasaktan sila at umiyak sila. They were weeping. Bakit, mga kapatid? For all the people were weeping when they heard the words of the law, hindi lamang nila narinig, naunawaan nila yung kanilang napakinggan. Nais ko magbasa tayo ng ilang text sa aklat ni Pablo. Sa Book of Romans, chapter 3, verse 20, nais kong daan ng bagay nito. Sabi ni Paul, it's a good thing. Ang bagay nito, mga kapatid, because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. For through the law comes the knowledge of sin. Alam niyo, merong kilala na content creator at pastor, kung di mo nagkakamali, kung siya ay nagpapastor ng church, sa Facebook and sa YouTube, na ang kanyang way of evangelizing, yung nag-share siya ng gospel, is pamamagitan ng Ten Commandments. The law. Tatanungin niya ang tao, mabuti ka ba? At ang sasabihin ng tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa tingin ko, mabait naman ako. Hindi naman ako pumapatay. Pero ang lalaki na ito ay sinishare niya ang gospel sa pamamagitan ng Ten Commandments. At pag sinishare niya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng utos, nare-realize ng tao na makasalanan siya. Yun ang purpose ng law. Nais ko pa magbasa tayo sa Romans chapter 7, verse 7. Sabi dito ni Paul, what shall we say then? Is the law sin? Makasalanan ba ang utos? May it never be. On the contrary, I would not have come to know sin except through the law. Mga kapatid, sa pamamagitan ng utos, nalalaman natin hindi lamang yung mga bagay na dapat nating gawin, kundi nakikita natin kung sino ba tayo. Kahit sa panahon ng New Testament, na nasa panahon na raw ng grace period, and for some reason, sa mata ng iba, ang Old Testament ay hindi na kailangan dahil nga raw old. Pero ang epekto niya sa buhay ng mga tao at mga nagpapakilalang anak ng Diyos ay ano? Tayo nagiging complacent, nagiging maluwag tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sa paanong paraan? Wednesday service, pwedeng yang wala. Sunday, kailangan. Wala na naman tayo sa utos eh. Baka pwede na rin sa online na lang. After all, we're in the grace period, mga kapatid. Pero hindi, ang salita ng Diyos at ang utos ng mapakinggan ng mga Israelites, si Ezra at ang mga Levites at ang mga priests and scribes at tinuro sa kanila at naunawaan nila, kagaya ng sabi ni Pablo, nakita nila na sila ay makasalanan. We are sinners, mga kapatid, but we are been saved by the grace of God. By the works of Jesus Christ, our Lord. Ngunit huwag natin kalilimutan kung saan tayo nanggaling kagaya ng Israel na nakalimutan nila ang dakilang gawa ng Diyos na sila ay palabasin ng Ehipto. Naging confident sila, nakalabas na kami. Pwede ko nang gawin ang gusto ko. Sabi ni Paul, may it never be. Mabuti ang utos. Dahil ang utos ay pinapakita na ako ay makasalanan. Hindi man yun ang goal ng Christianity, but it is part of Christianity. Kaya hindi tayo magduda bakit umiiyak ang Israelites. At sabi sa kanila, huwag kayong umiyak, ang araw na to ay banal. At mababasa pa natin sa baba, ang sabi ni Ezra at ng mga scribes, the joy of the Lord is your strength.
Kung kayo may problema o nalulungkot, purihin niyo ang Diyos. Dahil ang kagalakan ng Diyos ay kalakasan mo. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Yun ang sikreto ng anak ng Diyos. Can you imagine, may problema ka, marami kang utang, pagod ka na, uuwi kang pagod, mamaya, anong oras matatapos ang gawain? Pero dahil nagpuri ka sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay may panibagong lakas pa rin. Sabihin ng kapitbahay mo, sayang ang oras mo dyan. Sunday, mabenta ang Sunday, magsasara ka, kapatid, sayang naman yan. Pero sa mata ng Kristiyano at anak ng Diyos, walang sayang. Dahil ang kagalakan at mapaluguran ko ang aking Panginoong Jesucristo, kalakasan ko yun. Yun ay buhay sa akin. 3 beses sabihin ni Ezra at sa mga Israelites, do not be grieved. Huwag kayong malungkot, huwag kayong malungkot. Ang araw na ito ay banal at alam nyo ba, sa unang araw ng ikapitong buwan na ito ay napakaraming feast na magaganap. At sa dulo pa ng chapter 8, mababasa natin ang Feast of the Booths. Meron pa silang celebration, yung booths, magtatayo sila ng para mga tolda at doon sila matutulog, magsa-celebrate sila, may kainan, meron celebration. At mababasa pa natin sa dulo, verse 18, na merong dakilang kagalakan na naganap. Pero bago yung masaya, bago yung ikaw ay hayahay na lang, yung ikaw ay maluwag na makakapagsimba sa Panginoon, merong munang pagkilala na ikaw ay makasalanan. Sa panahon ng church ages, mga kapatid, lumipas ang napakaraming panahon sa history. Kaya nagkaroon ng great awakening o great revival sa panahon ng mga lingkod ng Diyos. Bago yung great revival, merong great conviction ng kasalanan ng tao. Merong pagkilala kung sino ang tao. Yung pagiging magalak sa paglilingkod sa Diyos, epekto na lamang yun. Yun ay epekto. Bakit? Kasi nauunawaan mo, hindi mo lamang narinig, kundi nauunawaan mo ang salita ng Diyos. Nais ko magbasa tayo mga kapatid na ilang verse pa sa aklat ng Acts chapter 2 at ipasport ko sa baba sa verse 37. Sa simula ng Acts chapter 2 ay ang Espiritu ng Panginoon ay kumilos sa upper room, sa Pentecost. At ang mga tao ay nagsalita ng ibang lengguwahe at ang mga tao sa paligid nagkaroon ng multitude, ng crowd. At sabi nila, anong nangyayari sa may loob? Ba't yung lengguwahe nila ay lengguwahe ko? Udyo sila. Ba't mga lasing ba sila? Pero ngayon nangaral, ulitin ko, nangaral si Pedro. Hearing comes by the word of God. Faith comes by the hearing of the word of God. Faith comes by the hearing. Kailangan ipangaral ng salita ng Diyos. Ngayon na si Pedro ay ipangaral at ipakilala itong Panginoong Jesucristo na sa inyo ay tao lang, taga Nazarene pa, Nazareth. Pero sa bandang baba, sa chapter 36, verse 36 ng chapter 2 ng Acts, mababasa pa natin, pinako nyo siya. Pinako nyo siya. I can imagine parang si Paul ito, nung siya ay nasa Athens, pinapakilala niya ang unknown God. At ang mga tao, sino to? Pero ngayon ang mga tao sa Acts chapter 2, kung ating babasahin, ang sabi ng mga tao kay Peter, verse 36, 37, now, when they heard this, yung preaching, narinig nila yung pangangaral, yung gospel ng Panginoong Jesucristo, they were pierced to the heart. Merong something na natusok sa kanila na masakit. At alam niyo, yung pierce dito, hindi lamang yung tinusok. Merong something sa kanila na hindi nila maunawaan. Ngunit kaya nagtanong sila, Peter, what shall we do? Merong nakilos sa loob ko nung pinangaral mo yan. What shall we do? Ang sabi ni Peter, repent. Each of you be baptized in the name of Jesus Christ. Tsaka sila naging masaya.
Pero bago sila na maging masaya, tinusok muna ang kanilang puso. Sa panahon ng Israelites, bago sila nagdiwang, nag-celebrate, umiyak muna ang mga nakakinig. Ayos kung basahin ang Hebrews chapter 4, verse 12. Napakagandang paglalarawan ni Paul sa bagay nito. For the word of God is living, mga kapatid. Buhay ang salita ng Diyos. Amen? The word of God. Itong Biblia, naway hindi ito matambak at alikabukin sa ating bahay. Bakit? Kasi buhay ang salita ng Diyos. Ang sabi pa sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, it is God-breathed. It is inspired by God. Buhay ang salita ng Diyos. Ancient words, ever true. Changing me and changing you. Hebrews chapter 4, balik tayo sa verse 12. Active and sharper than any two-edged sword. Nakimalaman mga kapatid, ang two-edged sword, wala itong mapurol na bahagi. Ibig sabihin, kahit paganyan o paganyan, paganito at paganito, masasaktan ka ng salita ng Diyos. Walang bahagi na mapurol sa salita ng Diyos. Kahit akalain natin, sino yan? Nakalimutan ko ang aking teksto. Nehemiah. Can you imagine yan? Nasa napakaliit na bahagi ng Bible, sino yan? Amos, sino yan? Pero buhay ang salita ng Diyos. Sharper than a two-edged sword. Walang mapurol sa salita ng Diyos. Lahat ng bahagi ng salita ng Diyos ay kumpleto. Walang kulang. Buhay. Gaano siya katalim? Sabi dito, it is piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow. At ang piercing dito, mga kapatid, only once, isang beses lang ginamit ang salita, ang original language ito. Isang beses lang ginamit sa salita ng Diyos. At ito ay ginamit pa sa salita ng Diyos. Kung gaano katalim ang salita ng Diyos, sapat ito upang ang buto ay paipaghiwalay. Expression yun ng na kahit anong bang pagpapanggap mo, kahit ano pang pagre-reason out mo, ang salita ng Diyos ay tutusok at tutusok sa iyo. That's why ang mga tao na nakinig kay Pedro sa kanyang pangangaral, tutusok yung puso namin . Yan ang salita ng Diyos, mga kapatid. The Word of God is able to judge the thoughts and the intentions of the heart. Kung sino man tayo ngayon, kung nagnanasa tayo ng isang bagay para makapaglingkod tayo sa Diyos, ang salita ng Diyos ang magpapakita kung totoo ang ating paglilingkod. Kung tayo ay nagpaparito para sa salita ng Diyos, kagaya ng Israel, nung sila ay lumapit kay Ezra, ibigay mo sa amin ang Torah, ibigay mo sa amin ang salita ng Diyos. Nung binigay ang salita ng Diyos, sila ay nasugatan. Sila ay nasaktan. Pero sila ay nagdiwang. Hindi lamang masakit ang salita ng Diyos, mga kapatid. Masarap ang salita ng Diyos. Pwede bang mag-testify lahat? Amen? Totoo ba, mga kapatid? Ang salita ng Diyos ay masakit. I can remember, Brother Kyle, na mga history na merong struggles. Masakit ang salita ng Diyos. Mga elders, nang tayo minsan nasaktan ng salita ng Diyos, pero ngayon, comfortable na, comforting, nagbibigay ng assurance. That's the Word of God. It's able to judge. The Word of God is able to judge, mga kapatid. Kaya kung gusto natin magkaroon ng common ground, huwag yung damdamin na pag masaya tayo, magkatipon tayo. Ang maging common ground natin, ang salita ng Diyos. Pumarito ako para sa salita ng Diyos, ikaw rin pumarito para sa salita ng Diyos, tara, mag-Bible study tayo. Ang mga awitan, alam nyo, naalala ko nakaraan, Bible study sa tahanan ni Brother Glenn. Walang musician. Nag-acapella kami. Tuloy ang gawain ng Panginoon. I can't imagine, i-cancel, walang gitarista.
And I can remember ating kapatid, Brother Jeremiah, mag-isa bumabiyahe sa dako ng Bicol. Siya ang driver, siya ang preacher, siya ang musician, siya ang song leader. Tuloy ang gawain ng Panginoon. Thanks be to God sa mga manggagawa na ito. Like Ezra, like the 13 spiritual leaders. I can imagine, naway nasayin natin ang ganung bagay, mga kapatid. Pero para dalhin tayo dun ng salita ng Panginoon, palaging merong pagkatanggap at pagkaunawa sa kasalanan ng tao. I remember, nung kaya kami nag-sharing nakaraan, pinag-usapan namin is yung conversion, about conversion. At na akin na ibahagi sa mga kapatid doon, sa pamilya ni Brother Glenn, na masaya ang mga Bible study na kagaya kahit onti lang. Kasi kami, nila Brother Noli at mga sisters nandun, lahat dito nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya para ibigay at i-share ang bagay na yun, masaya. I can remember Sister Hilda, siya ay binisita namin sa Novaliches. Dulo, sobrang traffic, mga kapatid. Napakadulo. Kung ako ay sa mata lang titingin ako nag-drive, abay, hindi ko nababalikan, ang layo. Pero nung kami nagka-sharing, dahil may anak ng Diyos, pupunta ang mga anak ng Diyos din. Alam nga naman sabihin natin, sister, ang layo mo eh. Good luck. No. Tayo minsanan ng nasugatan ng salita ng Diyos bago tayo makaranas ng sarap sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kaya bakit hindi natin ibahagi yung sarap na yan na ating matanggap ang salita ng Diyos? Pero yan, ang salita ng Panginoong Kristo Jesus nang basahin ni Ezra, nais kong balikan ating teksto. He said, verse 10, "Go, eat of the fat, drink of the sweet, and send portions to him who has nothing prepared." Magdiwang tayo. "For this day is holy to our Lord. Do not be grieved. For the joy of the Lord is your strength." Imagine, nagbabahay sila umiyak. Sabi nila, ang sakit na salita ng Diyos. Kulang ako, napakarami kong kasalanan. Pero sabi ni Ezra at ng mga scribes, huwag kayong malungkot. Banalang araw na to, paluguran niyo ang Diyos dahil siya ang kalakasan niyo. So the Levites calmed all the people, saying, "Be still." Imagine 3 times sinabi ang "do not be grieved." So I can't imagine, naghihiyawan at nagiiyakan ng mga anak ng Diyos sa dakong iyon. "For the day is holy, do not be grieved." All the people went away to eat, to drink, to send portions, to celebrate a great festival, because they understood the words which had been made known to them. Kaya sila nagdiwang dahil naunawan nilang salita ng Diyos. Yes, mga kapatid, nasaktan sila sa salita ng Diyos. Maring sa mga pangaral at mga nagdaang mga gawain, lumipas sa mga panahon, tayo ay na-offend dahil may binitawan ang mga ngaral at preachers sa pulpito. Pero naway, hindi tayo nanatili sa may masakit at nasaktan ako, kaya ayoko na. No, let go, because God forgives. So forgive. How can we love God when we cannot love our brothers? Sabi ni John, we are liars. Kaya ang sabi ni Ezra dito, ibahagi mo yung mga pagkain sa kanila na wala pang pagkain. Mag-celebrate tayo. From Old Testament to New Testament, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-anak ng Diyos, mga kapatid, ay hindi nawala at hindi nagbago. Ang salita ng Diyos ay kung basahin pa, sa verse 17, mababasa pa natin, "The entire assembly of those who had returned from captivity, from Babylon captivity, made boots and lived in them. The sons of Israel had indeed not done so from the days of Joshua, the son of Nun, to that day. And there was a great rejoicing." He read from the book of the law of God daily.
From the first day to the last day, they celebrated the feast 7 days, and on the 8th day, there was a solemn assembly according to the ordinance. Nagdiwang sila, mga kapatid. At mababasa pa natin sa chapter 9. Ito yung kumbaga sa mga mag-aasawa. At hanggang dulo ng chapter 9, ito yung nag-renew sila ng vow sa Diyos. Nagkaroon sila ng kasalanan. At sa chapter 9, mababasa natin kung paano nilatag ni Ezra ang gawa ng Diyos sa buhay ni Abraham at ginawang Abraham hanggang sa kanilang panahon. I encourage you, give time namin natin ang mga anak ng mga salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Pero habang binabasa natin ang mga bagay na ito, yes, mga kapatid, masasaktan at masasaktan ka ng salita ng Diyos. Pero kung paano ka sinaktan ng salita ng Diyos, ganun ka inaabot ng Diyos. Alam niyo, pag tayo ay may sakit, gusto natin nararamdaman yung sakit. Kasi pag hindi mo nararamdaman yung sakit, hindi mo alam na ikaw ay may sakit. Tama ba? Baka magulat ka na lang, ikaw ay magpa-check up, pero ka ng stage 4 na cancer. O buti pa sa stage 1, maramdaman mo na at malaman mo na may sakit ka. Ganyan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ipinapakita na ikaw ay makasalanan, pero pinapakita rin kung anong plano ng Diyos para sa makasalanan. Kaya alam niyo, mga kapatid, the great message na nais kong iwan sa inyo sa gabing ito, sa salita ng Diyos, ay hanapin natin ang awa ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Yes, mabuti ang blessings ng Diyos, material blessings, kung ano mga desires ng ating mga puso. Pero pag tayo ay umiiyak, kagaya ng bayan ng Israel, kagaya ng mga tao na ito na napakinig ng pangangaral ni Pedro, na makita mo na ikaw ay makasalanan, ang iyong hingin ay awa. Ang iyong hingin ay pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, salita ng Diyos. Hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoong Hesus sa gabing ito. At tayo tumayo, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Hallelujah. Nais kong basahin ng James chapter 4, verse 9 hanggang 10. Napagandang sulat ni Santiago. Sabi dito, be miserable and mourn. Weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Imagine, in-encourage ka, be miserable. Mourn. Weep. Bakit? Ano sabi sa next verse? Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. Na mga Israelites na ito ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Can you imagine? Yung 5 books ni Moses pa lamang yung napakinggan nila. Hindi pa ito kagaya ng nababasa natin na from Genesis to Revelation na sapat hindi lamang para paiyakin ka, kundi sapat para daling ka sa iyong tuhod at lumuhod sa Panginoon. Pero ang sabi ni James, be miserable. Bakit? Dahil meron din salita ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 4, blessed are those who mourn, who are miserable. Blessed are those who are sorrowful, for they will be comforted. Bago ka i-comfort ng salita ng Diyos, mga kapatid, dadanas ka muna ng kalungkutan dahil sa kasalanan. From time to time, mararanasan pa rin natin ng kalungkutan dahil ang kasalanan ay nasa katawan na ito, kagaya ni Pablo na, ginagawa ko ang mga bagay na hindi ko dapat gawin at hindi ko ginagawa ang mga bagay na dapat kong gawin. Sino magliligtas at magtatanggol sa akin?
Purihin ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kung sino man na nasa Kanya ay malaya, walang guilt, walang condemnation, walang magkokondena sa iyo. That's why ang sabi ni Jesus, blessed are those who mourn. Kung ikaw ay malungkot, merong pagyakap sa iyo ang Panginoon, pag-comfort sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo umawit sa ating Diyos. And I pray na hindi lamang natin napakinggan ang kanyang mga salita, kundi tinanggap natin ito at naunawan. Amen, mga kapatid? Naririyan ba ang mga anak ng Diyos? Tayo ba ay pinagpalan ng salita ng Diyos? The Word of God is sharper than a two-edged sword, but nevertheless, it comforts the believer. It heals the believer. Hallelujah. Praise God, praise God. Tayo umawit sa ating Panginoon. Sing this wonderful song, His mercy is more. His grace, His love is more. Hallelujah. Praise the Lord. Ano tayong lyrics? Sing this, hallelujah. What love could we remember, no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sound. Thank you, Lord. Thrown into a sea without bottom or shore. My sins, they are many, mercy is more. Sing hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. My sins, they are many, His mercy is more. Sing the second verse, hallelujah. What riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His blood was the cost. Hallelujah! We stood near a depth we could never afford. Hallelujah! My sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord! Praise the Lord! His mercy is more. Stronger, makapangyarihan, akin ang awat, biyaya, hallelujah, hallelujah. Oh, my sins, they are many. Let's sing the third verse. His mercy is more, hallelujah, hallelujah. What riches of kindness He lavished on us, hallelujah. His blood was the payment. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyong buhay, Panginoon. In a depth we could never afford. My sins, they are many, His mercy. Hallelujah! Oh, praise the Lord. His mercy is more. Salamat, Panginoon. It is stronger than darkness. Through every morn, my sins they
samba. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Blessed be the name of God. His mercy is more. Hallelujah. Hallelujah. It is stronger. Stronger than darkness. Through every morn. My sins may samba sa ulit. Let's worship Him. His mercy is more. Praise the Lord. His mercy is more. Thank the Lord. Stronger than darkness. Through every morn. My sins, they are many. His mercy is more. Hallelujah. Stronger than darkness. Through every morn. My sins, they are many. His mercy is more. Biyaya, hallelujah. At tayo ngayon ay pwedeng lumapit sa Kanya, tumanggap sa Kanyang mga salita, at daling ka ng Kanyang salita. Hallelujah, hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Sa gabing ito, mayroong ilang mga prayer requests para sa ating kapatid, anak ni Sister Hart, kay Brother Aaron, healing sa kanyang sakit, pagsusuka, at healing din para kay Sister Angel, na ngayon ay nasa ospital sa kahapon, kundi ako nagkakamali, at I'm not sure kung hanggang ngayon, pero ipanalangin natin ating kapatid. Mabigat ba, mga kapatid, at mas matimbang ba ang biyaya at awa ng Diyos kaysa sa anumang mga sakit at karamdaman na kayang ibigay ng katawan na ito? Dear Lord, blessed be the name of the great God Most High. Ikaw ay dakila at mga hindi namin kayang timbangin at sukatin ng kabanalan, katapatan, kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. We see through your words, through the law, through the Gospels, through the mouths of your servants, how sinful mankind is. Pero nakikita rin namin how powerful God is. Ipagkaloob mo ang Panginoong Jesucristo para sa buhay ng mga makasalanan. Tumagas ang dugo sa krus ng Kalbaryo upang ang veil ay ma-torn apart in the middle at kami ay magkaroon ng pag-asa at buhay mula sa mga buhay na salita ng Diyos. Lord, we are thankful, Panginoon, na hindi mo lamang kami na-encourage. We are thankful kahit sa mga panahon na kami ay nasasaktan ng iyong mga salita. Temporarily, we have been offended, but eternally, we have been saved. And we are saved, Panginoon. Maraming salamat. Great God! Almighty God! Holy, holy is the Lord God Almighty, who is, who was, and who is to come. Maluwalhati ka sa buhay ng iyong mga anak. Naway pinagpala at pagpalain pa sila sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dalhin sa iyong mga salita at ibigay ang pangunawa at tanggapin ang mga bagay na ito na merong kagalakan with rejoicing in our face, in our mouths, in our lives. Maraming salamat, O Diyos. Maluwalhati ka at sa mga panalangin namin ilalapit sa iyo, Panginoon. Aming manggagamot. Pinatunayan mo na ikaw ay manggagamot sa buhay ng mga may sakit. Hallelujah. Heal them, Lord. Ang buhay ng batang ito, si Brother Aaron, Panginoon, sa kanyang musmusang edad, Panginoon.
ang iyong biyaya, ang iyong awa ay mas matimbang pa rin sa anumang kasalanan na katawang ito na kayang ibigay ang mabibigat na mga pangalan ng mga sakit. Ngunit sa pangalan ng Panginoong Hesus, there is healing, there is power to deliver us from sickness to health. Hallelujah. Tulog din namin sa iyo, Panginoon, aming kapatid si Sir Angel, sa mga iba't ibang ari at pangalan ng mga sakit na ito na nasa kanyang katawan, Panginoon. Bring to her, Panginoon, ang kagalingan at ang patotoo para sa iyong pangalan. Maraming salamat, O Diyos. We know that you hear our prayers. We know na ikaw ay dumidinig at hindi lamang dumidinig, kundi sumasagot sa panalangin ng iyong mga anak. Your ears, hindi ito clogged, hindi ito barado. Ito ay bukas. Hallelujah. Sa kanila na sumasampalataya, tumatawag sa iyo ayon sa iyong kalooban. Kaya sa iyo ang kapagpupuri namin ng ang pagsamba ng iyong mga anak. Tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Can we shout praise the Lord? Can we shout hallelujah? Pwede ba natin bigyan ng buhay na papuri at pagsamba ang Diyos? Kagaya ng Israel. Amen. Amen. Oh, sa Diyos mauwi ang lahat ng kapurihan. To God be the glory. Aking binabalik sa ating MC. Hallelujah.